Good day guys and welcome to my channel. Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano magsulat sa cash receipts book. Okay, pero bago yun, bali isa-isahin ko cash receipts book, cash disbursement, tapos journal, tapos ledger. Pero dito ako focus tayo sa cash receipts book. Pero dadagdagan ko siya, mga tips para hindi kayo ma-penalty. Ayan, tapos tuturuan ko kayo kung ano yung mga resibo na gagamitin natin sa pagsusulat sa cash receipts books, sa cash receipts book at saka sa cash disbursement book. Okay? Tapos kung ano ba yung mga pwede natin ipasok sa cash receipts book. Okay? So, ayun. So, simulan natin sa iwas. Paano baka hindi ka mapapenalty? Kasi syempre, yun ang takot natin pagka nag-register tayo sa BAR, baka tayo magkaroon ng penalty, di ba? Yan. Baka tayo magkaroon ng penalty. Ayan. So, pag nakapag-register tayo sa BIR, syempre, magbabayad tayo ng tax. Syempre, dapat on time tayo magbayad ng tax, hindi malilate para maiwas penalty. Tapos, yung 4 books of account natin, o kung ilan yung na-register na binigay sa inyo, is nasa, kung ano yung address na ni-register nyo sa BIR, dapat andun siya, pati yung mga resibo. At saka yung i-display, yung mga galing sa BIR, at saka yung mga DTI nyo, yung mga business permit, dapat naka-display silang lahat. Okay? Kahit na kayo ay online store or physical store, dapat naka-display yan. Bakit? Tsaka makikita yan doon. Kasi kung sakali mag-tax map sila, kasi kahit na online store ka, meron ka nila binigyan na address. So, pwede ka rin puntahan nila kahit hindi physical store. Ayun. And then, para makaiwas sa penalty. Okay, syempre, dapat updated. Kung ano yung updated sa mga 4 na libro to, syempre, unang-una yung cash receipts books. Ayan. Yan, kasi yan, doon sila temper interesado kung dapat update na-update niyo yung mga benta nyo. Yung mga benta. Ayan. Tapos, yung dapat yung resibo, dapat andyan lahat. Tapos, ang paggamit ng resibo is sunod-sunod. Dapat, andyan, yun, sunod-sunod siya. Walang nawawala. Okay? Bawal di magpilas ng page nito, ng inyong books of account. Bawal din magbura-bura. Ayan. Pwedeng, hindi mo talaga mape-penalty, pero umiiwas magbura. Siyempre, bawal yung buburhin. Okay? Kung meron kayong mali dito sa cash receipts book at saka sa cash disbursement, so pwede yang baguhin sa journal. So, kahit huwag kayong magbubura, okay? Para makaiwas tayo sa penalty. Ayun. So, ayun. Merong, sinasabi nila kung kailan ka mag-update ng benta mo, syempre kada hapon. Pero merong limit yun hanggang, talagang 1 week. 1 week, hindi ka pa nakapag-update ng yung books of account, pwede ka ma-penalty. So, wag mo nang paabutin ng 1 week. O kung daily, diba? Kung wala kang sales, diba? Kung wala kang talaga benta, lagyan mo no transaction. Ayun. Syempre, ayun nga, pati yung date, hindi pa pwedeng magabaliktaran, okay? Hindi pa pwedeng adjust ngayon, tapos 21 na mo, saka mo lalagay yung 9, ganun. O hindi sila pa pwedeng magbalik-baliktad, okay? Okay, siguro yun yun. Pwede na yung mga tips na yun. Yun lang naman talaga ang titingnan sa atin ng mga tax mapper eh. Yung books of account, tapos resibo, tapos yung register mo, ayan, kung ayan ba yan nandyan, at nasulatan ba, updated ba. Okay, sunod na isasabihin ko sa inyo yung tungkol sa resibo, okay? Kasi hindi lang sales invoice o service invoice, yun yung ginagamit na dating official receipt. Okay. Okay. Ang ginagamit natin sa mga books of account na to, meron ding acknowledged receipts at saka cash voucher. Okay, ano ba yung pagkakaiba nila? Yung sales invoice at saka service invoice, yun yung pinapa-register natin sa BAR. Dapat meron tayong authorization to print. Okay? Yun yung, i-record natin doon yung mga sales lang natin. Okay? Tapos, itong isa ay yung acknowledged receipts. Okay? Acknowledged receipts, ginagamit siya sa pagre-record sa cash receipts book. Pero, yun naman yun, ginagamit natin yung resibo na yun para sa pagre-record ng mga transaction na walang kinalaman sa benta natin. Mga pumasok na pera,
pero hindi tungkol sa benta natin. Yun ang pwedeng acknowledge receipts, okay? Susunod naman is yung cash voucher. Cash voucher o check voucher. Kung check ay ginagamit nyo. Pero cash voucher ginagamit nyo sa cash disbursement book, okay? Yun ang sa pagre-record ng mga, syempre, ng mga expenses natin. Doon nare-record. So, yun ang mga silbi ng mga resibo. Doon mo sila i-record. Pero syempre, dapat sunod-sunod yung mga number na gagamitin mo. Okay? Tapos, yung service invoice tsaka sales invoice na resibo, syempre, galing sa BIO, may authorization to print, kailangan natin bumili. 1,500 ang 10 booklets. Tapos yung cash voucher at saka yung acknowledged receipts, pwede na, kahit sa Lazada, meron mura lang yun. O kaya, pwede ka na rin, ikaw na mismo mag-print ang sarili mo, gumawa ka sarili mong logo, ay okay lang yun. Kasi ano lang naman para lang sa pagtatala or basta pagtatala, yun sa mga ganun, pagtatala ng mga perang pumasok, di ba? Ng mga perang pumasok at saka lumabas. Pero hindi naman siya, wala kang nalaman sa yung benta. Ayun. So, walang ano yun, ayos lang yun. Okay. Ano ba sunod? Tapos yung resibo. Para alam niyo na. Kasi kung makikita nyo, ano ba yung AR, ano ba yung cash voucher na yan, bakit may andyan yan. Okay? Yan. Bago ka sa pumunta sa libro, kaya sinabi ko na rin yon, okay? Tapos, mga nilalagay sa cash receipts books. Okay, bago tayo pumunta sa mga nilalagay, okay? Lahat, pag sinabing cash receipts book, ay lahat ng mga inflow, lahat ng kapasok na pera, okay? Pag sinabing kapasok na pera, syempre unang-una na dyan, benta. Panasok mo kapital, syempre papasok yan, kapital mo. Okay, nag-loan ka sa bangko, pera yan, lahat yan napasok. Tapos kaya may nagbayad sa'yo, yan, napasok hindi yan. At saka isa pa na pwedeng ilagay dito is yung hindi lang cash. Okay, pwede rin yung, kunyari, meron kang asset na makina, machinery, service vehicle. Kunyari, meron kang nabili na noon. Okay, meron ka na nabili na noon, tapos gagamitin mo siya sa negosyo. Ngayon, may sasakyan ka na. Meron ka ng computer. Meron ka ng, basta yun yun, kung anong meron ka. Diba? Tapos ilalagay mo siya, hindi siya bago. Nabili mo na last month, mga gano'n. Tapos siyempre record mo siya. Para kasama to sa asset mo. Or hindi lang yung mga ganyan. Pati yung building. O kaya yung warehouse mo. Of course, asset mo yung mga yan. Susulat natin yan. Okay, pero syempre, itong mga assets na ito, syempre, noon mo siya nabili, okay, isang buwan, last month mo siya nabili, yung sinusulat natin yan is yung real-time value, okay? Paano malalaman yon? Kasi yung mga bagay na yan, pag ginagamit natin, laluluma yan. Building, machinery, o naluluma, kotse, naluluma siya. So, yung real-time value ang i-record natin, hindi yung totoong presyo. Okay? Hindi yung totoong presyo. So, magbibigay ako ng example kapag ano yung gagawin to. Okay? So, yung kunyari meron kang machinery, per month nga yung per month ang kinukuha natin na value. Okay? Ang pagbabawas ng value niyan is per month. Kunyari, ang presyo is 24,000. Tapos, 2 years. Paano nalaman yung 2 years? Paano malalaman yung lifespan? Okay, meron kang machinery, hindi mo alam kung gaano pa talaga yung lifespan yan. I-google mo lang. Okay, ganun gagawin. I-google natin. Kotse, i-google mo kung ano yung lifespan niya. Lifespan of kung ano yung machine mo, kung ano yung asset mo, i-google mo. Tapos, pag nalaman yung muling taon, syempre, i-divide natin. Ibawas natin yung kung magkano yung ilang buwan na bang mo na nagagamit yan. Tapos pag nakita mo yung, syempre, yung total, yun yung ilalagay natin na presyo. Yun lang pala simple explanation eh. Ilalagay natin sa presyo sa asset mo na yan, okay? Kaso dalawa yung computation kasi merong dalawang assets na isa is disposable. Kapag nawala na yung lifespan niya, wala na siya total value, wala na silbi. Okay? Pero meron namang mga assets na
pwede pang mapapakinabangan, may benta pa. Halimbawa, sasakyan. Halimbawa, sasakyan. Sinabi sa lifespan, ginugil mo hanggang 5 years lang siya. Pero, alam mo, after 5 years, mapapakinabangan mo siya. Pwede mo siyang dalhin sa buy and sell. So, ang tinatawag doon is salvage. Tatanungin mo, magkano mo siya pwede ibenta? Ang tawag doon is salvage value. Okay? Ito yung salvage value. Kumbaga, pagkatapos ng lifespan niya, magkano pa siya maibebenta ulit. Okay? Kumbaga sa ibang word, kumbaga last price. Last price, magiging last price mo siya. Okay? Kunyari, sabihin natin na, sabihin natin electric fan. Simpleng, simpleng machine. Electric fan. Okay? Kasi hindi lang naman yung mga machine niya, pati furniture kasama rin pala, nagagasgas din. So, sabihin natin electric fan. Matapos yan ng lifespan niya, sabihin ng 1 year lang. Okay? O 2 years lang. Tapos kapag ba nasira na yan, meron mabang value yan o disposable na lang? Hindi, may value pa yan. Pwede mo dalhin sa junk shop. Pwede pa yung mabili, may konting bakal-bakal, may konting, di ba, tanso dun sa loob. Pwede may value siya, sabihin natin na 10 pesos na lang. At may value pa rin, di ba? Basta may value siya, yung value na yun yung kanyang salvage value. Okay? Salvage value yung tinatawag. So, kunyari, yung kanina ngayon, mas malaki-laki, mas gandang sasakyan, kunyari, after 5 years, pwede mo siya ibenta sa buy and sell ng, kunyari, 50,000, 80,000. So, yun yung salvage value, okay? Ang gagawin natin na doon is yung salvage value, i-minus mo sa presyo niya, tapos i-divide mo, i-minus mo kung ilang taon yung lifespan niya. Kasama yung buwan, para malaman natin yung total amount ng halaga ng total value ng isang asset. Okay? Siguro, yun. Yun yung simpleng-simple, maintindihan nyo na. Okay? So, yun na yun. Bakit i-minus? Kasi i-minus mo siya, tapos ang iano mo lang yung kasi kumaga remaining value. Hanggang sa dulo, mapakinabangan, yung pera yung salvage value, yun yung pera na pwede pang bumalik sa matira sa asset mo. Okay, yun yung isang salita, matira sa asset mo. Kasi pwede mo ibibenta, magiging pera mo pa yun. Diba? Yung asset na yun. Yun. Kaya, kung meron kayong, kunyari, pwede yung tanong, meron akong, meron akong oven. Kunyari, bakery kayo. Ginugil ko yung lifespan yan. Meron, paso na, kumbaga ganun. Tapos na yung lifespan niya. Di syempre, meron pa siyang salvage value, bisihin. Yun. Ikaw na bahalang magpresyo kung magkano yung salvage value niya. Salvage value na lang. Okay. Kasi nga, di mo sinasabi sa depreciation kanina, kaya ginaganon kasi taon-taon nababawasan yung value ng habang ginagamit natin nababawasan yung value ng isang asset. Okay? Nababawasan yung value ng isang asset, bumaba siya ng bumaba hanggang sa pinaka salvage asset, salvage value. Okay? Okay. Understandable ba? hanggang sa okay, continue. Basta hanggang sa salvage value. Basta yun yung, basta i-continuous ko na lang to, yung explanation na to, sa cash disbursement po. Kaya, babawasan natin yung value taon-taon yan, yung amount na nilagay nyo sa asset nyo, babawasan natin yan, yung sa nagagamit natin, hanggang sa maubos siya, hanggang sa matira na lang is yung salvage value. Yung pagka binenta mo nga siya, di pa naging pera yun, yun pa rin yung mapupunta sa ating asset. Yun na lang matitira. Okay? Yun na lang yun. Yun na yun. Okay, ito yung, yung cash receipts books na ginawa kong example. Sa cash receipts book, maganda talaga yung marami siyang column kasi sa column, ibig sabihin yan, pagbubukod-bukod. Bubukod natin yung mga ipasok natin. Okay? Okay, lagay nyo dito date. Sunod dito, date. Ayan, January 2024, tapos yung date, tapos yung day. Okay, dito, particulars and description.
Basta kung kanino galing yung perang pumasok, cash receipts book to. So, kung kanino galing yung pera, okay? Tapos, kaya, basta may basta konting description o basta short na ano lang, na paliwanag. Tapos, dito sunod niyan is yung invoice, okay? AR, tsaka okay, SI. Tapos, debit, cash. Lahat ng cash na mapasok, syempre, papasok yan dito. Meron niya, dito nila ilalagay yan. Tapos sunod na, lahat na credit na natin. Credit capital, tapos credit loans payable, credit physical store, credit account receivable, credit Lazada, Shopee, at saka machine and equipment. Okay? Tapos, kunyari ito, January 1, personal bank account, for capital to, nagpasok tayo ng pera. So, ang gagamitin na resibo, AR, kagaya sinabi ko kanina, AR is acknowledged receipts. So, 001. Unang resibo, kaya 1. So, nakalagay dito 200,000. Debit cash. Tapos, i-credit natin siya sa capital dahil sa capital siya mapupunta. Para sa capital siya, okay? Tapos, number 2 naman is, second, January 2, 3, 4, and 5, no transaction. Kapag no transaction, lalagyan nyo, ganyan lang, no transaction. Okay? Tapos, January 6 naman, nag-loan tayo sa PNB. Okay? Nag-loan tayo sa PNB. Ang gagamitin natin na resibo is i-acknowledge receipts pa rin. Tapos, temper number 2 na siya. Tapos, 100,000. 100,000 debit cash. Ito yung, dito natin lalagay lahat nga ng cash na pumasok. 100,000. Tapos, dito siyempre na sa column niya tayo mag-ialagay yung credit niya na loans payable. Loans payable, ibig sabihin yan, bayarin. Okay? So, sunod is number 7, various customer physical store. Okay? Physical store. Various customer, ibig sabihin yan, iba-ibang customer na pinagsama-sama mo na yung benta sa isang araw. Okay? Sa physical store mo. Yun yung ginagamit na term sa kunya, wag mo gagamitin yung basta yun ang gagamitin nyo, wag yung one day sale, gumagano, kunyari, benta mo sa isang araw, basta lalagay nyo various customer, okay, para sa isang resibo lang. SI, number 1, syempre unang resibo natin. At saka ito pala, okay, napansin nyo dito, ito mga number. Ibig sabihin nito, yan, ilalipat natin. Ibig sabihin nito ay centavos, tapos ones, tens, 100, tapos, basta yun, susunod doon. Basta dito, 50, centavos. So, ito nakita ko, lagyan ko ng sample, 550. Para makita nyo na 50 siya. Pag wala siyang centavos, kapag wala siyang, kata nyo, may 50. Kapag wala siyang centavos, lalagyan nyo ng underscore. Okay? Okay? So physical store siya. Tapos ay 150. Dahil may centavos siya, doon siya nakalagay. Tandaan nyo. Tapos, napapansin nyo, ito yung mga number. Ayan o. Para madali nyo, kunyari mahaba yung, syempre yung mahaba yung linya, para hindi kayo malito, number 7. Ayan. Tapos 550. Syempre, doon siya sa may physical store nakatapat. Okay? Sa physical store, ayan, nakatapat siya. Okay? Tapos sa kabila din, nakikita nyo number 7. Para hindi kayo, kahit walang ruler, madali nyo maano, kung nasaan linya siya. Para hindi kayo kung saan siya pupunta. Okay? Tapos, susunod is Elena Garcia, SI, sales invoice, ibig sabihin yan, 002, number 2, kay 200, walang centavos, kaya may underscore. Tapos, syempre, doon siya sa debit cash. Ito yung masok na pera. Tapos, para saan itong masok na pera? Galing to sa physical store ulit, 200. Tapos, susunod naman is si Sharon C, SI, sales invoice, number 3 naman siya. Syempre, sunod-sunod dapat yung number ng sales invoice na yan. Tapos 50 pesos underscore. Nakapansin nyo, maliit lang yung maliit yung value, 50. Ngayon kasi pwede ka na magresibo, dapat daw pwede magresibo 500. Pero kapag ang customer, tandaan nyo, kapag ang customer ay humingi ng resibo, bawal tayo umayaw. So, penalty yun? Pwede siya magreklamo.
Yun. Pero pwede naman ko pag-usapan kasi ang sales invoice, may presyo po yan, may value, 3 pesos is kada gamit. Pang lang naman siya, kumbaga pang record lang ng mga ng benta natin. Kasi yung iba nahingi talaga sila, ginagamit din nila sa negosyo nila pang claim, kunyari sa cash disbursement, mga ganun. So nahingi sila na resibo. Okay? So kayo na bahala. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong tatanggi pag humingi siya ng sales invoice. Okay? Tapos, syempre, debit cash. Ito yung pumasok na pera, 50, saan galing? Sa physical store. Okay? Saan galing? Doon yung credit siya. I-credit mo siya. Okay? Tapos, sunod naman is canceled receipt. Ito, naglagay ako dito ng example ng canceled receipt. Okay? Ito, kunyari, umaga pa lang. Actually, ito nila mga to, nagawan ko ng Pipili ako dito, kunyari nag-cancel sila. Tandaan nyo, hindi kayo pwede magbura. Kung itong kunyari, nagbumili itong 200 na to, tapos kinancel niya, hindi nyo pwede ibura dito. Kaya hayaan nyo lang, itutotal nyo lang siya. Tapos kunyari na umaga pa lang, may bumili, tapos nagmamayang hapon, tanghali, bumalik siya, tapos sinoli niya, nag-return agad. So, wag nyo nang ilagay nyo yung cancel receipt, pero ilalagay nyo yung tag to receipt number. Kasi hahanapin to ng nung tax mapper, hanapin niya. Importante yung resibo. Nasaan yung resibo? Cancel siya. Hindi mo nalagyan ng hindi mo siya nalagyan ng kung magkano yung binili niya. Kasi para hindi mo na tayo mag-adjust. Kasi ito, hindi natin siya uburin dito, pero i-adjust natin siya sa journal. Okay? Okay, yan. Kaya may example ako niyan. Para malinaw sa'yo, malinaw sa magka-tax map kung ano nangyari. Okay? So, number 11, January 11 na Vergara paid her credit. So, may nagbayad sa'yo. Siyempre, tungkol sa sales pa rin natin yan, may nagbayad eh. Kaya SI ang gagamitin natin na resibo, 005. Na resibo, tapos 600 pesos, underscore, walang sentavo. Okay? Siyempre, para saan galing to? Sa accounts receivable. Doon siya tatapat sa may nagbayad sa'yo. So, accounts receivable. Okay? Tapos, sunod naman is yung various customer. Ito yung, kunyari meron kayong physical store, meron kayong Lazada, meron kayong Shopee. Okay? Ito yung ginawa kong example. Kunyari, meron kayong online store tapos may physical store din kayo. Ang gagawin nyo, hanapin na kayo sales invoice, tapos isang resibo lang. Nakita nyo, puro sila number 6. So, tapos simulan natin sa pera muna. 200 sa physical store, tapos 1,000 sa Lazada, tapos 5,000 sa Shopee. Siyempre, itatapat nyo siya. Isa physical store, tapos sumunod is yung 1,000 sa Lazada, tapos sa Shopee, tatapat nyo sa Shopee, 5,000. Okay? Pwede mo silang kunyari, lahat naman sila sales mo lang. Kaso, gusto mo, bukod-bukod, dito yung physical store, Lazada, tsaka Shopee, bukod-bukod sila para mas malinaw sa'yo, mas makikita mo yung kung magkano naging benta mo sa Shopee, sa Lazada, at tsaka sa physical store. Ayan, kaya pwede mo siyang i-column, okay? Yun. Pero isang resibo lang. So, ang gagawin mo is isang resibo, isang sales invoice. Lalagay mo date, tapos various customer. Ganyan, various customer, physical store, various customer, Lazada, various customer. Tapos itutututan mo sa resibo na yon. Doon yung isang resibo, pero pagdating dito, iisa lang yung number. Kasi sama-sama na sila sa isang resibo. Kumbaga, nai-record mo siya. Merong resibo. For record lang naman yun eh. Okay? Number 13, eto na. Ito yung kaninang sinasabi ko. Medyo nahirapan na ako mag-explain. Gusto ko simpleng explanation lang eh. Para kaso humaba eh. Okay, Epson EcoTank. Epson EcoTank. Kunyari meron kang dito. Din to eh. Kumbaga asset din to. Siyempre dito mo siya ilalagay kasi meron siyang value. Tama? Siyempre, hindi naman siya tungkol sa sales natin. So, ang gagawin natin is acknowledge receipts. Number 3, acknowledge receipts. Okay? Tapos, meron ako sinulat dito kung paano ko to nakuha. Kasi, kunyari sabihin natin na wait lang Okay. Ito yung formula. Okay? Epson tank. Ink tank, pwede basta yan yun. Tapos, lifespan niya is 2 years. 2 years lifespan.
Tapos, presyo niya is 24,195. Meron akong ano yan sa Lazada, ako lang kinuha yung ano yan, yung sample ng ano ng product, tapos may presyo. Tapos kunyari lang is 2 years siya. So, ang gagawin natin yung 3 years, i-divide mo siya sa kunyari, nakalagay kasi doon, ititin mo mga lifespan niya is 3. 3 years ang lifespan nito sa ano sa Google pag ginugol mo. So yung 24,000 i-divide ko siya sa 3. Tapos ang ito equal niya is 8,065. 2 years siya. O tinimes ko sa 2, tapos 16,130. So kaya ito yung ginawa ko. Bahala na kayo kung paano niyo aanhin siya, ikukwentahin. Kasi basta alam niyo lang man yung makikita niyo man yan eh. Simpleng formula lang naman yan eh para malaman niyo kung ano kung magkano yung total value ng isang ng product, 'di ba? At na balik-balik rin mo, yan yung lalabas din eh. Okay? Madali lang naman kasi basta alam niyo na yung lifespan, kung buwan ba o year ang pero ang kwentahan nito pati buwan pati buwan sinasama siya sa pagbaba ng value, okay? Hindi lang taon, so months, pati months. Kagaya nito kanina, yung sinample ko. So, kailangan talaga may buwan siya, okay? Ang gagawin nyo is, ikukwentahin natin to lahat ng cash na pumasok sa debit cash. Ito kinenta, ito yung, total na equal ng mga pumasok na cash. Tapos, itong mga pumasok sa capital, ikukwentahin nyo, ibababa nyo dito. Kung saan to, ibaba nyo. Dito, ibaba nyo. Dito, ibaba nyo kung total nya. Lagay nyo na isang patlang para alam nyo na siya yung equal. Okay? Tapos nyan, itong mga to, kukwentahin nyo, pag sama-samahin nyo, i-add nyo, kailangan equal siya dito. Kasi nga, lagandaan nyo, yung debit that is equal to credit. Okay? Kung sa cash disbursement, ang credit is equal to debit. Okay? Kung meron kayong credit, meron kayong debit, pareho dapat ang kanyang value ng presyo. Okay? So, hanggang doon muna siguro. Okay? Hanggang dito muna. So, susunod yung naman, cash disbursement. Cash disbursement. Thank you so much for watching. At sana naintindihan ninyo kung ano yung gagawin natin dito. Okay? Sinabi ko nga kanina, may adjustment. So, sapakita ko sa inyo sa journal sa susunod. Okay? Tapos, tungkol sa pagpasok ng mga if-givens nyo, sa cash disbursement ko naman iapaliwanag to. Sa susunod, baka next week. Okay? Thank you so much for watching. And bye-bye. Ayan, tsaka itadadag ko lang tungkol sa sinabi ko kanina na canceled receipt. So, kapag na-cancel ang receipt, yung mismong resibo na na-cancel, lalagyan nyo ng gaganyanan nyo. Dalawang guhit, tapos lalagyan nyo cancel. Ayan, para pag nakita nung para alam mo cancel din yung resibo na yon. Dito, hindi siya na-cancel. Nandito siya, pero wala nang presyo. Pero yung resibo, syempre may sulat na yun, na binigay mo na sa bumili, kaso kinancel niya. Lagyan mo na lang gano'n ng guhit. Ayan. So, dinagdag ko lang kasi nakalimutan ko sabihin kanina. Tapos, kung kunyari may nag-cancel din na kunyari dito, may nag-cancel siya, tapos i-adjust natin siya. So, sa journal entry, pwede rin i-cancel na lang din doon. I-cancel yung resibo, ganun na lang din ang gagawin. Kaso dito, kukwentahin natin. Lalagyan na natin na siya ng sulat siya sa journal entry. Tapos, syempre, every month, hanggang 31 yung buwan, no? So, 13 pa lang to, marami na siya, mapupuno siya. So, tandaan nyo, pwedeng isang buwan, kaya napuno ito sa wala pang isang buwan. Pupunta kayo sa isang ganyan. Siguro pwede kayong makatatlong page sa isang buwan. Ayan. Pagkatapos, kunyari, yung pangatlong page, hindi na puno. Hanggang dito lang. Huwag nyong iduduktong yung pangalawang buwan sa ilalim. Yung pangalawang buwan, lilipat kayo sa susunod na page.
Ganon ang gagawin nyo. So, bagong page, bagong buwan. Ganon. Pero pwede kayong gumamit ng ilang page para sa isang buwan kung hindi pa tapos, kung marami kayong naisusulat. Okay? Kunyari, kunyari, dito yung pangatlong, kunyari, dito na lang. Kunyari, dito yung huling page nyo. Tapos, kinukwenta nyo. Kwentahin nyo yung sa ibang page, sa mga nauna, lagay nyo lang dito, first page. First page. Lagyan nyo, basta lagyan nyo ng sulat, tapos kwenta, para makwenta nyo dito na lang. Ayan, tapos yung pinaka-total, lalagyan ng 2 guhit. Kumbaga, ibig sabihin to, pinaka-total, yun ibig sabihin nun. Okay? Sa ilalim. Ganun ang gagawin nyo. Okay? Thank you.